Magandang hapon sa inyo mga mothers and viewers. Happy Halloween! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome sa channel ni Mother Explorer. Andito po ako para magkwento po sa inyo ng mga kwentong kababalaghan na tunay na aking naranasan. Mga mothers and viewers, welcome sa channel natin. Napapanahon na kayo ay aking kwentuhan tungkol sa aking mga naranasan. Matagal na panahon na. Ngayon ko lang muli ito bubuksan at ikikwento sa inyo upang kayo po ay makapag-ingat sa mga nasa paligid natin, lalo na kapag ganitong panahon. Tingnan niyo si Mother. May balak. Kaya andito ako ngayon. May balak akong magkwento para maging aral sa inyo ang aking karanasan nung ako ay nakabuntis pa sa aking kamay. Matagal na panahon ng mga mothers. 17 years old na ngayon ang aking kambal. At bihira kong ikwento ito mga mothers. Kasi sabi nga nila sa panahon ngayon ay parang hindi nakapanipaniwala. Pero mga mothers, 2 beses po ito nangyari kay Mother. Flashback. 21 years ago, doon sa pangalawang anak kong babae nung kami nasa Caloocan pa. At sinundan ko ito nung lumipat kami rito sa Bulacan. At ipinagbuntis ko po yung aking kambal, yung bunso ko po na kambal. Nangyari na naman yung mga mothers. So sadyang lapitin si Mother ng ganong mga elemento. Kaya ngayon ikikwento ko sa inyo upang makapag-ingat kayo. Ipapakita ko rin sa inyo kung saan dati nakatanim yung puno ng mangga at saan malapit ito. Kaya mga mothers and viewers, tara na, puntahan na natin at paano ba nagsimula ang kwento ni Mother tungkol sa kababalaghang ito at bakit ba natin inaalala ito ngayon mga mothers and viewers. Dahil sa panahong ito, ipinagdiriwang natin, inaalala natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao. Hindi man natin sila madalaw ngayon sa sementeryo dahil sarado. Ipagdarasal naman natin sila. Magsisindi tayo ng kandila at aalayan natin sila ng panalangin mamaya. Pero bakit ba nakaganito si Mother? Nakabla. Ang panahong ito ay ina-associate ng marami tungkol sa mga hindi natin nakikitang mga elemento. Mga dalawa lang naman kasi mga mothers ang mga elementong pangkapaligiran, mga espiritual dito sa mundo. Negative and positive. Ayan mga mothers. So, ang itim ay ina-associate natin sa negative side. At yung liwanag naman ay ina-associate natin doon sa positive side. So mga mothers, bakit ba nagganito si Mother? Ayan, para manakot. Hindi po. Para ipakita po sa inyo ang panahong ito ay pag-alala sa ating mga mahal sa buhay na yumao. So, nakagawian na natin sa ating tradisyon bilang mga Pilipino at kahit na sa ibang bansa na ang panahon ito ay Halloween, no, na nakakasama natin yung mga na galing sa ibang mundo, no, yung tinatawag natin spirit world. Ayan. So sa panahong ito, pinaniniwalaan natin na dumadalaw sila doon sa kanilang pinanggalingan. Kaya ang mga mothers mamaya, dahil hindi tayo makakadalaw sa kanilang mga pinaglibingan sa mga puntod nila, pagtitirikan natin sila ng kandila at ipagdarasal natin sila at aalayan natin sila ng isang panalangin, no?
Alright, so mga mothers, ikikwento ko na sa inyo kung paano nagsimula ang aking karanasan. Alright, so alamin natin kung saan nangyari ito mga mothers. Siyempre, yung bahay namin, parang box type lang, diba? So, kailangan mong i-innovate, kailangan mong tawag dito, kailangan mong ayusin. Malaki ang yard, may taniman, 116 square meters ang nakuha kong house and lot, no, from GSIS. And then sa harapan, mayroong malaking taniman, ano, yung gutter at saka yung bakanteng lupa, no, dun sa harapan ng bahay namin. Alright, so wala pa kaming bakod noon. So, nung time na yun mga mothers, nagtanim kaagad ako ng puno ng mangga. Ayan, kasi paborito ko nga po yung mangga. At saka alam niyo naman mga mothers, pag dumahon ito, ang iniisip ko nun may lilim sa harapan. So wala naman ako iniisip na gano'n na dadapuan ito ng kung ano-ano. Una po kami nakatira dito sa bahay namin ngayon. Noon, lumaki na rin po yung puno ng mangga. Lumagpasan ng bintana at umabot na po doon sa may second floor. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. Ayan, and then blessing in disguise. After 4 years, akala ko bunso ko na po yung lalaki ko si Joshua na sinundan. After 5 years pala mga mothers, ay muling nagbuntis si mother. Okay? So, nagbuntis po ako at kambal pa po ito. Ayan, so mga mothers. So, kasabay po noon, paglaki ng puno, ang paglaki din po ng aking tiyan. Ayan mga mothers. Nung, sa madaling salita, to make the story short, mga mothers, mahirap po talaga magbuntis ng kambal, di po ba? Bukod sa ang bigat-bigat na dinadala po ninyo, ang pakiramdam po ninyo, parati po kayong nagugutom, natutulog, hirap sa paglakad, ganyan. Okay, so nung dumating ang panahon na malapit na po silang ipanganak, mga 8 months na po yung tiyan ko noon. Yung husband ko po parating umaalis at sumasakay po ito ng fishing vessels at nangingisda po sila sa malayong lugar, sa Olympic na tinatawag nila, malapit po sa Indonesia. A few moments later. Okay mga mothers, nung 8 buwan po yun ng aking pagbubuntis. Karaniwan po mga mothers, ako wala pa akong iniisip na kung ano-ano mga negative or positive, no, ng mga bagay-bagay na makakaapekto, di ba? So, ang ginawa, pag kami po natutulong, karaniwan po, nakabukas po ang aming mga bintana. Naka-screen siya pero nakabukas po yung salamin, no? Kasi para ang flow ng air ay papasok po sa loob ng bahay. Kaso yung bintana namin malapit po dun sa bakod, no? Sa bakuran, and then nasa harapan po ito ng puno ng mangga na lumalaki na yung kwarto po namin na yun. So habang pag natutulog po kami, nakabukas po yung bintana. Ando po kami sa may gilid ng bintana kasi gusto ko po yung gano'n, may hangin na pumapasok. Kahit na mayroong electric fan, mayroong pa rin flow ng hangin na pumapasok. Ang maganda, di po ba? So, ayun mga mothers. So, tayo mga babae, mga mothers and viewers, kapag buntis tayo, madalas po tayo nagwiwiwi, madalas po tayo nag-urinate, di po ba? Kasi po habang lumalaki pa yung baby sa loob ng tiyan natin, nadadaganan po yung ating urinal, no? Yung kantog natin nadadaganan po yun habang lumalaki sila, sumisipa sila. So ang tendency po natin na iihi po tayo kaagad, wala po sa oras yung ating pag-pee, no? Okay, so mga mothers, imagine ninyo, nagising po ako ng 2 a.m. para po mag-urinate. And then, sabay bukas po ng ilaw. And then, pagbukas po ng ilaw, mayroon pong pumagaspas na pakpak na ganun, na napakalakas. Imagine niyo mga mothers, hindi po ako natakot kasi inisip ko, baka yun lamang pong manok sa kapitbahay namin ang dumapo dun sa mangga. At nung magbukas po ako ng ilaw, ay lumipad po sila ng lakas ng pagaspas ng kanilang mga pakpak. Ay hindi ko pinansin mga mothers kasi po nga ihina po ako at gusto ko na po pumunta sa banyo. Baliwala po sa akin yung narinig ko na yun. Pumalik po ulit ako sa kwarto at natulog po ulit kami. Ayun mga mothers. Nung kinabukasan ng mga mothers, na ikwento ko po ito sa kumari ko, sa kapitbahay ko.
At doon po napagtanto mga mothers na hindi pala ordinaryong manok ang pumagaspas na yon. So imagine niyo mga mothers, nagtataka ako dahil dito sa side ko, sa left, wala namang manukan. Ngayon lang mga panahon to nagkaroon ng ganyan, mga tandang anaan dyan. Nung time na yun, wala po. Masukal po yun kasi walang tao. Wala pong tao yung bahay na yun. Hanggang ngayon wala pong tao yung nasa left side ko. Tapos dito naman sa right side ko, may tao na pero napakatahimik. Grabe, alas 2 sa madaling araw. Wala ka pong maririnig kundi yung kuliglig. No? Alright? Tapos mga mothers, doon sa kabilang street na sa kabilang block naman namin, mayroong puno rin ng mangga. A few moments later. Ayun nga po mga mothers, sa madaling salita, yung pagaspas na narinig ko ay hindi ordinaryong pagaspas. Isang napakalakas sa pagaspas na animoy lawin. Isang agilang napakalaki ang humampas sa mga dahon ng puno ng mangga. At lumipad siya nung binuksan ko ang ilaw, mga mothers. So hindi ko po pinansin yun at inisip ko nga po na manok lamang po yun ang kapitbahay namin. Pero kinabukasan, hindi pa ako nakatiis. Pinuntahan ko po yung kumari ko, yung naging ninang nung kambal, nung paglabas. Pinuntahan ko po at ikunento ko po sa kanya ang nangyari sa akin. Sabi niya naman, mag-ingat ka. Samuyan mo niya ng asin yung ibabaw ng hubungan mo. Yun nga po ang sinabi sa akin ng aking kumari. Kaya mga buntis, mga nanay na buntis, mga mothers and viewers, mag-ingat po kayo kapag kayo po ay nagdadala ng tao. Hindi po biro-biro ang dinadala po namin, ang dinala natin. Isa pong anghel na walang kamuwang-muwang. Okay, so mga mothers, yun nga po ang aking kwento. Hindi lang po yun mga mothers, 2 beses po nangyari na sa akin. Flashback. Yung una, nung ipinagbubuntis ko po yung pangalawang babae ko, yung aking Andy, si Shasha. Ganun din po ang nangyari. Yan naman po ay nag-anyong pusa. Yung mister ko mismo ang nakasagupa nun, siyang siya. Muntik na nga po siyang masugatan. Dahil halos magpambuno po sila ng pusa na napakalaki at napakaitim mga mothers. Kabuwanan ko na rin po noon, mga 8 months na rin po yung tiyan ko. Doon po kami nakatira sa Caloocan noong time na yon. She is 23 na po siya, 23 years old yun nung mga bandang January. Ayan, January. Katatapos na ng Pasko nun eh. Ayun, so yung mister ko hindi siya mapakali. Pahiga na po kami nung patulog na po kami. Katabi po nun namin yung panganay namin anak, ang babae, si Jai. Ayan, so sabi niya, pakiramdam niya, para daw may nakatingin sa bintana namin. May nakatingin na naman. Pero yung bintana namin, sa radio, naka-screen lang. Meron kasing pasilyo sa gilid na open. And then, sarado naman ang gate. No? Pero may mga rehas naman, may mga bakal, may mga grills. Magtataka ka naman, paano nakapasok yung pusa. No? Okay, so sabi ng husband ko, para may nakatingin sa atin. Para may nakatingin sa atin, nararamdaman niya. And then, lumabas po siya ng bahay, ng pintuan doon sa harap, and then umikot po siya sa gilid ng aming bintana. May firewall po yun na pagitan sa kapitbahay namin. Halimbawa, ito yung firewall, ito yung pasilyo, tapos ito yung aming kwarto, ito yung bintana. No? So, dito kami nakahiga. So, pakiramdam niya, sabi niya, parang may nakatingin sa amin. So, lumabas siya. Tapos, wala siyang madampot na bagay bilang panangga. Nakita niya yung martilyo. So, binitbit niya ito, dala-dala niya papunta doon sa gilid ng aming bintana. Naku, Lord God, mga mothers.
nakasalubong niya ang isang napakaitim na pusa. Oh my God. Tapos tumalon to ng napakataas. Halos nag-overhead sa kanya. Hindi sinalubong naman ng asawa ko ng martilyo. Kinanya niya. Sabi niya, tinamaan ko yun. Kasi sabi niya, bumagsak. Sabi niya, hindi siya nakakibo. And then tumakbo ng napakatulin. Pero nagtataka siya kasi hindi siya uminaw. Hindi siya kumikibo. Wala siya. Di ba pag ang pusa nasaktan mo, napakan mo yung paa kaya ang buntot. Yaw! Na ganun niya, di ba mga mothers? Pero yun, wala siyang imik, wala siyang boses, wala siyang inaw. Naku Lord, kaya yun, sabi ko, Diyos ko. Tapos yan ako, nasugatan ka ba? Takalmot ka ba? Nag-alala ako. So yung mga mothers, hindi naman tinignan ko yung mga kamay niya, wala naman siya sugat. Pero talagang tinamaan daw po niya talaga ng martilyo at nahataw po niya talaga. Bali 2 times na nangyari sa akin yun. Hindi na umuwi na naman kami nga dito sa Bulacan. Yung pinagbuntis ko yung kambal ko. Yun na naman. May nakamasid na naman. Kaya mga mothers, napakadelikado talaga sa isang babae na may daladalang sanggol. Sa kanya sinapupunan na gumala-gala, matulog ng walang kasama, tumabi sa bintana at matulog ng mga naka-open ito. Talagang mga mothers, marami na kamasid. Okay, so mga mothers, mag-alay po tayo ng ating panalangin para sa ating mga yumao. Bilang pag-alala natin sa kanila na hindi natin sila nakakalimutan. Dito pa rin sila sa puso natin. Hindi natin sila makakalimutan, mga mothers and viewers. Okay mga mothers, samahan niyo po ako sa inyo at ipapakita ko po kung saan po nakatanim yung puno ng mangga. Mga mothers, welcome back. Ito po yung puno ng mangga, mga mothers. Ayan. Andyan pa siya, 17 years ago. Ayan yung puno. Welcome back mga mothers. Good evening. Ayan po, nagsindi po tayo ng kandila bilang simbolo na wini-welcome natin ang mga kaluluwa ng ating mga yumao kung sila man ay dadalaw. Sasalubungin natin sila ng liwanag. Dahil hindi po tayo nakapunta ng sementeryo dahil bawal po ngayon ang dumalaw. Sarado po ang mga sementeryo. Dito po natin sila sa bahay aalayan ng dasal, ng ilaw at ng panalangin mga mothers. So ganyan ko po inaalala yung mga mahal namin sa buhay na yumao. Welcome back mga mothers. Ayan, natapos na po yung ating kwentong kababalaghan. Sana po napulutan po ninyo ng aral at nag-enjoy din po kayo. At maraming salamat po sa inyo. Mag-e-end na po tayo ng ating vlog mga mothers. And thank you so much for watching. Watch for more and subscribe please.